Sino-sino naman yung mga employees na entitled for leave credits? Ano-ano ba yung mga leave credits na mandato ng batas? Okay, yung pinakapangunahin hong leave credits is yung tinatawag natin na service incentive leave, no? Ito po yung nasa labor code natin. Ito ay 5 araw sa loob ng 1 taon. Kung kayo po ay nakapagtrabaho na ng at least 1 taon sa loob ng establishmento. So halimbawa, kayo po ay 6 months pa lang, no, doon sa inyong kumpanya, hindi pa ho kayo entitled sa service incentive leave. Pero kung kayo po ay nakapagtrabaho na ng 1 taon, binibigyan ho kayo ng batas ng minimum na 5 days service incentive leave. So baka ho magtanong yung iba, kami sa kumpanya namin, parang hindi naman kami binibigyan ng service incentive leave. Actually po kasi, sabi din sa batas natin, sa labor code na yung service incentive leave, hindi na ho yan nag-a-apply sa mga empleyado na mas maganda yung benepisyo. Kasi mas maganda na nga eh. So, Oo. kumbaga parang Mas bakit maganda na nga eh. bakit Gusto mo nyo ba- ililimit sa service incentive leave, no? Oo. Mas maganda naman yung inyong nakukuha. So, sabi ng batas natin, kung kayo ay meron ng benepisyo o leaves na mas malaki or mas maganda kaysa dun sa service incentive leave, hindi na ho nag-a-apply sa inyo. So, yun yung pangunahin. Kumbaga yun ang minimum na binibigay ng batas, no? 5 days ng service incentive leave. Ang service incentive leave po, kung anumang klaseng leave yan, bahala na yung, kunwari yan ang ginagamit ng inyong kumpanya. Pwedeng vacation leave, pwedeng sick leave, no? Kasi wala naman hong sick leave sa batas eh. Okay, So, okay. service incentive leave lang yun nandyan. Now, pwede tayo magbanggit ng iilan na mga leaves pa, no, na minamandato sa labas ng ating labor code. So, meron ho tayo ng tinatawag na solo parent leave, no? Pag kayo ay ito nga solo ngayon ko lang parent. narinig, meron palang ganon. Oo. Ano yung solo parent? Kung kayo po ay solo parent at kwalipikado sa ilalim ng batas, pwede kayo mag-additional 7 days na leave per year provided kayo ay nakapagtrabaho ng 1 taon na, no? If I recall correctly, no, 7 days per year po yan. So, nandun din sa batas kung sino yung mga solo parent, pero ang pinakamaganda ho dyan is kukuha kayo ng solo parent ID sa inyong LGU. Hindi ko lang ma-recall, Maricel, no, kung sa barangay o sa inyong munisipalidad o city, no, pero doon ho kayo pwede kumuha ng solo parent ID kasi sila mag-check kung solo parent ba talaga kayo or hindi, no? Para entitled ho kayo, para pwede nyo ibigay sa kumpanya. Yun. Tapos, iilan pa sa mga additional leaves, no, na kadalasang nasa labas ng ating labor code, meron din ho tayong maternity leave, no? Syempre, pag sa ating mga kababaihan sila, pag sila ay nanganak, entitled po sila sa maternity leave. At yun, meron ding na mas mahaba na ngayon. Di ba? mas mahaba na ngayon, kung hindi ako nagkakamali ho, 105, no? Kung hindi ako nagkakamali. Tapos yung portion po nun, pwede nyo ring ibigay sa father, no? Pwedeng ibigay, yes. Pahiram. Pahingi. Pahingi. Parang idadagdag, no, sa parental, sa paternal Kahit leave. magkaibang company, pwede yun? I think so. Kasi parang ano yan eh. Hindi naman dependent sa company but on the relationship, 'di ba? Syempre anak ho ninyo 'yun eh. So dapat importante din na nandun yung ama sa mga pangunang araw, no, ng bata. So pwede ho magdagdag ng konti si mami sa leaves ni daddy para Ayos yun mag-enjoy naman ng konti. Pero meron ding bukod na leave si daddy kapag ganon, aside dun sa maternity leave ni mami. Meron ho siyang leaves eh. Hindi ko lang alam yung exact number, no. Pero Right. yun yung ilan sa mga additional leaves na nare-recall ko ngayon. Maternity leave, yun yung solo parent leave, and yun nga, service incentive leave. Yung solo parent leave, hindi ko alam yan. Ngayon ko lang siya Yes, narinig. solo parent act. So, eto pala, lahat ng companies required na meron ito 7 days. Bukod pa ito doon sa, kung halimbawa kasi hindi naman nga lahat ng companies meron yung tinatawag natin na service incentive leave. Kasi yung kagaya dito sa amin, mas maraming ino-offer na leave. May vacation, may sick leave. Pero kahit na meron ka ng existing na vacation, sick leave at saka emergency leave, yung solo parent leave, that's totally different. Bukod Hindi ho, siya dapat yes, kasama bukod ho doon. sa solo parent, no. Bukod pa yung sa solo parent kasi yung sa solo parent leave, Maricel, is subject dun sa qualifications na pinapahintulutan ng batas kung entitled ba kayo. So hindi naman siya, ang purpose niya kasi really is to be able na makapag-spend kayo ng panahon kasama yung bata para sa mga gawain na kailangan nyong gampanan bilang magulang, no? At solo parent kayo, wala namang ibang magulang pwedeng magpunta. So, nasa batas naman ho yun. So, hindi siya, kasi vacation leave, normally tinitake mo para magbakasyon or any purpose, no? Na ayaw mo lang pumasok sa opisina. Pero, yung solo parent leave is really
for those days, no, para sa mga araw na talagang yung kailangan yung gumawa ng aktibidades na related doon sa inyong anak at Sa wala nang bata. ibang gagawa. Kailangan yung gawin Okay. bilang magulang. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast. Dito tayo